Maraming positibong balita ang lumabas tungkol kay XRP kamakailan mula po sa bagong partnership ng Ripple, pag-usad po ng XRP Exchange Traded Funds or ETF at posibleng pagsama nito sa US Strategic Reserve. Pero kahit na may mga ganitong magagandang developments, hindi pa rin natin nakikitang lumilipad ang presyo ni XRP. Bakit nga ba? Ano ang mga dahilan kung bakit tila naipit sa XRP sa kasalukuyang price range nito? At ano naman ang maaaring magpataas sa presyo nito sa hinaharap? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi pa tumataas ang presyo ni XRP? Ayon po sa isang crypto analyst na si Jen A, maraming factors o mga bagay ang naglilimita sa paggalaw ng presyo ni XRP at hindi ito simpleng issue ng demand at supply lamang. Meron po tayong ilang mga pangunahing dahilan. Una, malaki po ang epekto ng kabuuang galaw ng crypto market sa presyo ni XRP. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin pong nangingibabaw si Bitcoin sa crypto market. Kapag hindi gumagalaw pataas si Bitcoin o kaya naman ay bumabagsak ito, mahihirapan din ang altcoins tulad po ng XRP na magkaroon ng momentum. Bukod pa rito, may mga macroeconomic factors na nakakaapekto sa buong crypto industry. Kasama na rito ang mataas na inflation, pagtaas po ng interest rates at pagbaba ng liquidity sa institutional markets. Ang mga bagay na ito ay nagdudulot po ng pag-aalinlangan sa mga malalaking investors na maglagay ng pondo sa mas risky na assets tulad ni XRP. Pangalawa, ang isa pang malaking balakid sa pagtaas ng presyo ni XRP ay ang patuloy na kaso ni Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Kahit na may paborableng ruling na nagsasabing hindi isang security si XRP, hindi pa rin tuluyang natatapos ang kaso. Dahil dito, maraming institutional investors ang nag-aalangan pa ring mag-invest ng malaki kay XRP. Naging mas malinaw na ang legal standing ng ilang crypto tulad po ni Bitcoin at Ethereum, kaya sila po ang mas pinipili ng mga malalaking institutions. Hanggat hindi po tuluyang natatapos ang kaso ni Ripple, mananatiling may takot ang investors na ilagay ang kanilang pera kay XRP. Pangatlo, sa XRP ay may malaking circulating supply at isang malaking bahagi nito ay hawak po ng Ripple mismo. Regular po itong nagre-release ng XRP mula sa escrow na maaari pong makadagdag sa supply sa market. Bagamat hindi naman ito gaanong kalakihan, sapat na ito upang pigilan ang mabilisang pag-angat ng presyo. Bukod pa rito, maraming market makers ang sumasalo sa demand kaya hindi po agad-agad tumataas ang presyo. May mga haka-haka rin na may malalaking investors o whales na nag-accumulate ng XRP sa mababang presyo, kaya nananatiling stable ang price range nito. Pang-apat, hindi tulad ng ibang cryptocurrencies na umaasa sa speculation, sa XRP ay mas nakatuon sa tunay na paggamit nito sa financial sector. Maraming bangko at payment providers ang may interes sa paggamit kay XRP para sa mabilis at murang cross-border transactions. Gayunpaman, matagal ang proseso ng ganitong klaseng adoption. Hindi ito kasing bilis ng hype-driven price surges na nakikita natin sa ibang crypto tulad ng meme coins. Kahit na lumalawak ang paggamit ng Ripple Payments or XRPL ecosystem, hindi pa sapat ang transaction volume para magkaroon po ng malaking epekto sa presyo ng XRP sa ngayon. Mas iniisip po ng market ang short-term speculation kaysa sa long-term adoption. Panglima, may ilang teorya rin sa loob ng XRP community na sinasadyang pinipigilan ng malalaking investors ang pagtaas ng presyo ng XRP. May mga naniniwala na ang whales at institutional investors ay nagmamanipula ng presyo upang makabili sila sa mababang halaga bago magkaroon ng regulatory clarity o bago aprubahan ang XRP ETF. Gayunpaman, wala pang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa teoryang ito. Ang tanging sigurado lang ay mahirap talagang gumalaw ang presyo ng XRP nang walang malinaw na catalyst. Ngayon ay ano naman po ang maaring mag-trigger sa susunod na XRP rally? Sa kabila po ng price stagnation ng XRP, may ilang potensyal na catalyst na maaari pong magpataas ng presyo nito sa hinaharap. Ayon po kay Jen A,
Ang ilan sa mga pangunahing bagay na dapat bantayan ng mga investors ay una ay ang settlement po ng Ripple SEC case. Kapag nagkaroon po ng malinaw na regulatory standing sa XRP, maaaring dumagsa ang institutional investments. Pangalawa ay ang approval po ng XRP ETF. Tulad ng Bitcoin ETF, maaari pong magkaroon ng malalaking inflows mula sa traditional financial markets papunta kay XRP. Pangatlo ay ang breakout ni Bitcoin. Kapag tuluyan na pong lumampas sa consolidation phase si Bitcoin at nagsimula itong umakyat muli, posible pong sumunod sa XRP at maging iba pang mga altcoins. At ang pang-apat ay ang increased adoption. Habang patuloy na lumalaki ang paggamit kay XRP sa real-world financial systems, mas magiging matibay po ang case para sa long-term price appreciation nito. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin na may hawak or may holdings kay XRP o balak mag-invest dito, mahalaga pong maunawaan na si XRP ay isang long-term investment. Kung ang hinahanap mo ay mabilisang kita, maaaring hindi pa ito ang tamang panahon para mag-expect ng malaking pagtaas sa presyo. Gayunpaman, kung naniniwala ka sa long-term potential ng XRP, maaaring ito po ay isang magandang pagkakataon para mag-accumulate habang mababa pa ang presyo. Pero syempre, huwag pong kalimutan ang risk management. Lagi po nating tandaan na volatile ang crypto market. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay mukhang kailangan pa ni XRP ng malinaw na catalyst bago po ito sumabog sa presyo. Ang kaso ng Ripple laban kay SEC, macroeconomic factors at ang overall sentiment sa crypto market ay patuloy na naglilimita sa paggalaw nito. Pero kung susuriin natin ang fundamentals, nananatiling malakas ang utility ni XRP dito sa mundo ng finance. Ang tanong na lang ay kung kailan mararamdaman ito sa presyo. Kaya para sa mga traders at investors, ang pinakamagandang gawin ngayon ay magpatuloy sa pag-aaral, sumunod po sa balita at maging handa kung sakaling dumating ang tamang pagkakataon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.